So yan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel ng Sarap. So, pakita ko lang sa inyo itong Venus flytrap salmon, kung gaano kalalaki yung kanyang rhizome. So, itatanim natin siya. So, ito yung way ng pinakamabilis na pamaraan ng pagtatanim namin ngayon. So, wala nang cheche boreche. Diba? Anong kabilis lang. Na natin kung ilan yung may tatanim sa loob ng kung gaano kalalaki yung rhizome niya. So, mas maganda kung yung mapapailalim na talaga yung roots. Pero kung hindi, magpo-produce naman yan ng another roots. Yung rhizome ang mas malaki. Wait lang natin. Healthy rhizome, mga white. Yung mga ibang beauty talaga na kahit na minsan dito undergo ng dormancy, hindi napangit yung kanilang foliage. Same media naman sila, same environment na pinaglagyan, condition, pero ganun kaganda yung tubo. Karamihan ng mga ganun ay mga yung green cultivar. Kung nakikita yan, nakikita niya pag nagtanim kayo ng isang batch ng seeds ng BFT, may mga mas nauuna, mas may mga maliliit, may mga nahuli, pero itong mga to ng mga malalaki, so yung mga malalaki sa batch, nakikita nyo yan, ganyan sila kagaganda kahit na newly potted. Pero ito, mga lumaki na to dito sa ating growing area. Walang random dyan, hindi random gawin natin. Ganda yung rhizome, dito tayo sa ilalim. Liit, pero ganda yung rhizome. Diba? Ang lalaki ng rhizome nila. Ito yung mga seed nila, seedling size. Laki na rin. Yung laki na to ng mga mas malaki pa kamo sa red cultivar, matured. Ayan. Mga seedling size. Harap tayo nung sa ilalim talaga. Ayan. Ganda. Yung sinasabi ng iba minsan na may damage yung rhizome kasi natural kasi yun na nalalanta, natatanggalan ng dahon, pero yung main growth ng pinakamalaki, ito yung pinakabago. As long as healthy yan, wala kayong dapat paglala. At minsan naapektuhan din yan kapag dormant sila. At hanggat growing siya, may firm rhizome, hindi nakatanim sa maayos na media, naibigay nyo na yung pinaka the best doon. Kung sakaling mabuhay siya or mamatay, nasa plant na talaga yun. Diba, nasa niya na yun, lifespan na siguro talaga yan, or hindi na talaga kaya, no? Pero may mga iba na kahit na pumutol ka lang minsan ng isang isang traps, or maaaring isang petiole lang, or kakaparanggot na rhizome, nabubuhay pa rin, di ba? Kaya huwag nyo masyadong stressin yung sarili nyo. Natural na may nagsusurvive or namamatay sa inyong halaman dahil we're dealing with living plants. Hindi naman yan gawa sa papel or gawa sa plastic, di ba? Na hindi naapektuhan ng mga iba't ibang klase ng
mga pwedeng mangyari like yung sakit sa halaman, virus, bacteria, fungus, at kung ano-ano pa. Diba? So, bigyan nyo lang yung best. Suggest you do your part, yung tatlong pinakamadadali. Low mineral water, low mineral soil, then enough sunlight. Kung nabigay nyo na yun, at ibigay nyo yung pinaka the best na growing area and conditions sa kanila. Kung nagawa nyo na yun, I don't think na magsisisi pa kayo kung sakaling may mamatay sa halaman nyo. Kasi ibigay nyo na yung pinaka the best sa kanila. Ang pinaka madaling way para mampatay yung halaman nyo, galawin nyo kapag na-receive nyo. Galawin means repat kayo ng repat. Wala pang ang ilang buwan, repat nyo na. Walang time mag-recover. So, palipasin nyo muna ang ilang panahon. Kung gusto nyo iripat nyo pagdating. Pero right after that, wag na, enough na. Kasi, kung maayos naman ang media, halaman, at yung mga iba pang binanggit natin kanina, walang dahilan para iripat nyo ng iripat. Pag niripat nyo ng niripat yan, ginalaw nyo ng ginalaw, may stress, walang time mag-grow, mag-recover, mag-photosynthesize ng maayos yung plants nyo, kasi lagi siyang nagagalaw. Itong halaman namin na to, nagalaw namin to, dumating to ay December, ngayon ay August na, o ilang buwan na yun. O ganun yung time ng replanting, matagal. At pwede nga namin to sanang hindi i-replant, kaya lang ni-replant na namin yung mga nag-dormant na iba. Why not replant na namin to, sabay na rin. So huwag nyong gawing hobby na galawin lahat yung halaman. Kahit magtanong kayo sa pinaka may malaking kolektor ng halaman, isa lang ang sasabihin nila sa'yo, hayaan mo lang, huwag mong galawin. At ang tanging maintenance na ginagawa ng matatagal na nag-aalaga ay magdilig. Yan ang tanging ginagawa natin. Yung replanting, hindi yan everyday na ginagawa or every week. Month, pwede pa. Pero yung kasi ang diba, ito tinanim ko ngayon itong Venus flytrap na to, diba? Makaka-recover yan after 2 to 3 weeks. Kung medyo ganito na maulan, abutin pa yan ng 1 buwan or 2. Kung nireplant mo siya after a month, ikaka-recover lang, hindi pa nakaka-recover, ano mangyayari sa tingin nyo? Pagod na pagod yung halaman, yung kagagalaw. Walang mangyayari. Mamamatay kayo ng plants. Halimbawa, ngayon lalagay ko dito, tapos lalagay ko naman dun. So, ano ma-acclimate? Diba? So, isipin nyo yung isang BFT na tinanim ko sa full sun, tapos nilagay ko sa shaded, yung ginawa ko na yun, na pagpapalit lang ng posisyon niya, it will take a plant to recover ng ilang buwan para makagawa siya ng panibagong mga bagay na foliage dun sa bagong environment na binigay nyo, no? Kung every week niyang nililipat yan, ano sa tingin nyo, paano gagawin na ng halaman? Litong-lito na, mamatay na. Ang tanging matitira sa inyo yung talagang matitibay, hindi pa ganun kaganda siguro ang matitira sa inyo. So, ang gawin nyo, diligan nyo lang lagi yung halaman na hindi siya matutuyo. Kapag ganito na maulan, hindi na kami nagdidilig. Ang dinidiligan na lang namin yung ilalim kasi hindi naman naulanan yung ilalim. So, watering lang talaga kapag naibigay na namin yung right media. Huwag kayo magtitipid sa media, ha. Dahil pa nagtipid kayo, yari kayo. Magkano yung media sa Ito ang media gastos namin dito. Siguro 600, tapos 600 rin yung per light, 1,000 plus sa ilan? 100 plants. Parang ang mahal pa rin kung isipin mo, biruin mo 1,000 plus sa lupa lang. Kaya sa iba yan, ilang sako na ng good soil yan. Pero sa carnivorous plant, high valued kasi itong ornamental plant na to, at hindi siya forgiving kapag ka naglagay ka ng mga, halimbawa, sige, ilagay ko muna sa sa nauulanan na soil. It might work for some time, pero pagka tumagal, maaring mamatay rin yan dahil hindi akma yung media na binigay mo. Bigyan mo ng good media, bigyan mo na maayos na paso, bigyan mo na maayos na sunlight, give them as much sunlight as you can give them, lalo na sa mga Venus flytrap. Low mineral water,
Yung ginagawa ko pa dati, naghahalo ako ng tap water sa rainwater. Pwede rin naman yun kung wala pa kayong kakayanan na makabili ng RO system. Pero kung nandito na kayo sa sitwasyon na halimbawa nagbebenta na kayo o kaya marami na kayong collection, bakit kayo hindi mag-invest ng worth 7,000 sa isang RO system? Ilang halaman nyo lang yun, 'di ba? O mamaya baka wala pa sa isang halaman yun kung mga high-end yung mga halaman nyo. So yung tubig na yon pwede nyo pandilig without any worries na masama na tubig yung pinandidilig nyo sa halaman nyo. Nagdilig rin ako ng mga high mineral sa plants ko dati dahil sa una wala naman akong pera. Pangalawa yung time na yun kumbaga hindi ko nakikita yung kahalagahan ng rainwater nung RO system dun sa setup ko. Kaya sabi ko ang daming wastewater, tapos gagastos pa ng kuryente, kung masira pa o magpalit pa ng mga cartridges. Pero nung naglagay ako ng RO system, may sarili kaming inumin, pati yung parents ko na minsan kumukuha ng tubig dun sa RO system namin, no? Tapos pandilig, meron ako na laging 12 ppm pababa yung reading. So saan ka pa, 'di ba? Kapag maulan, hindi naman namin ginagamit 'yon na pandilig. Kapag sa time lang na talagang walang pandilig. So kaya sulit yung RO system. No, wala akong kung saan kayo bibili. Pero ang advice ko sa inyo, para makamura kayo, bumili kayo ng yung maganda yung mga reviews. Tapos siyempre, videohan nyo kapag unboxing para kung sakali may problema, pwede nyo ibalik. Ang kataon lang na itong binili ko dati sa online, pagdating dito, okay na. Pero hindi ko to na-assemble ng ganun kadali dahil hindi naman ako handyman na marunong sa mga ganito, pagiging tubero. No, hardinero ko eh. So, maganda tong RO system kasi nga kahit na halimbawa itong ulan matapos, biglang magtag-init ulit, may pandilig kayo. Hindi kayo kakabahan. Ang paghahalaman ay relaxing, no? Kaya sa mga pag-asikaso dito sa ating mga halaman ay mas maganda na gawin natin yung nararapat, no? Pwede naman kayo mag-eksperimento kapag stable na yung mga plants ninyo. Pero ngayon na hindi nyo pa nabubuhay, parang may pinariringgan, no? Baka nga. Hanggat hindi nyo pa nabubuhay, ay muna, relax lang, doon lang muna sa basic mga friends. No, kasi alam ko naman na magiging successful kayo sa pag-aalaga nito. Yun lang, talagang baga may may man tawag dun sa hazing. Kapag dating dito, namamatayan talaga ng plants pag unang plants. Pero may mga iba na first plant na bubuhay nila. Gusto yung kwento ko sa inyo ng isang maikli lang. May isang bata na nagpabili sa kanyang parents, pero yung account ng bata yung ginamit niya na pambili. Dito sa amin sa Fish, taga Cavite rin siya, Tansa yata yun or Imus. Nabuhay. Siya lang nag-aalaga, tapos minsan nagme-message yun. Nakikita niya na nakabili rin siya ng plant sa iba, tapos nabuhay niya rin. So, ang ginawa lang niya basic. Kung kaya ng bata yun, bakit, diba, hindi natin magawa na yung basic ba? Malamang yung bata yun, nakikialam rin ng mga plants niya, diba, pinapakain niya rin dahil pagiging curious ng bata naturally. Pero kung kaya ng bata na makabuhay ng mga halaman na gano'n, kaya niya rin. No, minsan lang kasi masyado tayong magalaw dun sa mga plants. Maglibang kayo sa ibang kasi habang tinititigan niyo yung halaman, mas magagalaw niyo na magagalaw yan. Kasi marami kayong makikitang parang problema pero hindi naman. No, so, ayan, ano bang pwede nyo gawin? Magbasa kayo, mag-pray, mag-games kayo, lumabas kayo, nature trip kayo, walking, jogging, biking, para hindi kayo masyadong tutok. Trabaho ka, learn new skills. So, ayun, ganun lang, kasi yun nga, mas lagi ka nakatutok sa halaman, mas papakialaman mo yan. Di ba? Parang nakarinig na ako ng ganyan na iba. Sa kaibigan kong nag-stocks. Mas matagal ka sa chart, mas pakikialaman mo yung trade mo. But anyway, other topic yun. So,
Yun lang at God bless sa inyo at sana nasa mabuti yung kalagayan. Maraming mga lugar na nagbabaha ngayon. So mas ingatan niyo yung kalusugan niyo kaysa sa mga halaman niyo. So God bless at God bless sa inyong family and sa inyong mga trabaho and businesses. God bless and bye-bye.